color ng kanyang sapatos and then nakakapote kasi that time medyo may kaunting ulan. So, akala ko, dahil paahon pa lang kami papunta doon sa may parting Fatima, inakala ko na dulot ng malakas na hangin, pinaghalong dumi at tilamsik ng mga sasakyan, kaya siya nagdumi. Talaga napakarumi, magkahalo pala yung parang alikabok, langis, etc. At sabi din niya, nung bumalik na siya, bakit, aladi, ang dumi-dumi ng motor mo, pati yung box ko, ang dumi-dumi, yung tambutso, binalot ng dumi, yung huling gulong ko, binalot ng dumi, at nakita ko yung kamay ko kasi hindi ako nakapag-guantes, nakapag-gloves, ang dumi rin, pati yung kamay niya, ang dumi. So, nag-alala ako kasi pababa pa naman ako dahil naihatid ko na siya, inakala ko kung anong problema ng motor. At habang may isang lalaki na papalapit, tinanong ko, ano kaya problema ng motor ko? Bakit ganito kadumi? Siguro dahil lang sa kalsada. Naku, baka kung ano nangyari. Hindi kaya sabi niya, baka tambutso lang yan. Kasi ang dumi talaga ng tambutso. Ayun. Pero hindi ako makali. Sabi ko, hindi rin napansin nung aking asawa, nung lalaking kausap ko, na pati pala ako sobrang dumi. Dahil ako'y naka-helmet, naka-mask, yung parting mata lang ang nakalabas, puno pala ito ng dumi. Yung para ako nakipag-racing. Na natawa ako sa sarili ko sapagkat yung puti lang ng mata ko ang kita nung masilip ko sa aking salamin. Ang dumi, super dumi talaga. Then, habang bumababa na ako, hindi mawala sa isip ko bakit nagkaganon. Pinakikiramdaman ko yung motor kung baka biglang tumigil, pababa pa naman ako, tapos biglang tumirik. Alam niyo naman, matanda na rin yung motor ko, di ba? Ganon, pag tumatanda na, marami nang nararamdaman. Di ba? Nakaka-relate yung mga matatanda na dyan. Ganyan yung tumatanda, marami nang nararamdaman. Kaya pinakikiramdaman ko, kung yung motor, baka biglang tumigil. So ginawa ko, tumigil ako sa isang motor shop at tinanong ko, sabi ko, boss, pwede bang magtanong, ano yun, may pagagawa ka ba? Sabi ko, wala naman, kaya lang, tingnan mo yung motor ko, bakit ganito karumi? Sabi niya, baka, kasi galing ako ng Antipolo, ganyan din ako. Tingnan mo yung motor ko, marumi din. Pero nung sinilip niya, boss, sumabog na yung shock mo. Na-shock ako. Kasi sumabog na yung shock dahil tumagas na pala yung both sides na langis. Pinaghalo na pala yung dumi daw at saka yung langis sa loob pumutok na. Kaya pala ganon karumi. So, salamat sa Panginoon sapagkat nakauwi pa ako ng maayos at wala naman doon sa makina ang problema, kundi doon sa dalawang shock na nakaka-shock sapagkat kailangan ng palitan yung shock. Ayun, kaya salamat sa Panginoon, hinugasan ko kasi sabi nung mekaniko ay hugasan mo, tingnan mo kung saan tumatagas. Pero palitin na po yung mga shock ko. So sa kabila nun, natuwa pa rin ako sa Panginoon sapagkat nakapaghatid ako at nakauwi ako ng bahay na ligtas. Kaya sa Panginoon po ang papuri. Okay, minsan pa palakpakan po natin ang Diyos. Again, in Luke chapter 15, verse 1 to 10, nais ko pong muling basahin sa ibang salin. In verse 1, sabi po, the tax collectors and sinners all kept coming to listen to Jesus. So the Pharisees and the teachers of the law began to complain, "Look, this man welcomes sinners and even eats with them." Alam niyo po, isa ito sa mga tradisyon ng mga Hudyo na hindi po makikipag-usap sa mga makasalanan.
lalo na po yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Aware po sila dyan. Kumbaga, sineset apart nila yung mga sarili nila sa mga makasalanan. Pero si Jesus, kaya itong mga Pharisees, itong mga law o teachers of the law, nagbulong-bulungan sila, nagko-complain sila. No? At nagsasabing, this man, hindi sinabing, this Jesus. Alam niyo kung bakit hindi masabi ng mga taong ito yung pangalan ni Jesus? Kasi si Jesus ay kanilang kaaway. Hindi nila magawang mabanggit ang pangalan ng taong kaaway nila. Is this real? Or may reality ba ito sa buhay natin, mga kapatid? Na kapag ang tao, kahit kakilala mo, pero pagkaaway mo, you cannot mention his or her name. Because you make them as your enemy or enemies. Kaya ang sabi ng mga taong ito, look, this man welcomes sinners and even eats with them. Verse 3, so Jesus told them this story. Kaya naman kinuwentuhan ni Jesus itong mga taong ito. Sabi niya in verse 4, suppose one of you has 100 sheep, but one of them gets lost. What will you do? You will leave the other 99 sheep there in the field and go out and look for the lost sheep. You will continue to search for it until you find it. And when you find it, you will be very happy. You will carry it home, go to your friends and neighbors, and say to them, be happy with me because I found my lost sheep. In the same way, I tell you, heaven is a happy place when one sinner decides to change. There is one more joy for that one sinner than for 99 good people who don't need to change. May mga tao ba na hindi kailangang magsisi, mga kapatid? From his time, during the time of Jesus, up to now, may mga tao bang hindi kailangang magsisi? Ha? What do you think? May mga tao ba? So everybody needs yung pag-repent o repentance. Walang tao. Di ba? Ang tao lang na hindi na nagsisisi ay yung mga taong nasa langit na. But as long as a person is living in this world, kailangan niya magsisi. Ayan. Okay, verse 8, suppose a woman has 10 silver coins, but she loses one of them. She will take a light and clean the house. She will look carefully for the coin until she finds it. And when she finds it, she will call her friends and neighbors and say to them, be happy with me because I have found the coin that I lost. In the same way, it's a happy time for angels of God when one sinner decides to change. Diyos po ang magpalang uli sa kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. At iniluluklok ka namin muli sa lugar na ito, Panginoon, ng pulpito sa pamamagitan ng iyong banal na salita. I-control niyo po ang mga sandaling ito sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay. At hiningi po namin, Lord, continue to open our physical and spiritual eyes that we may see that whatever you wanted to see, O Lord. Hinihingi po namin, ikaw po ang patuloy na mag-glorify. At the end of the sermon, Lord, magkaroon po kami ng panibagong hamon sa aming paglilingkod bilang inyong iglesia, bilang inyong mga iniligtas. Magampanan po namin kung ano man ang ibig niyong gampanin namin, Panginoon, sa buhay na ito, kabilang sa pagkatawag po ninyo sa amin. At kung meron man po, Panginoon, mga personal need, Lord, I pray, ngayon pa lamang, Panginoon, as they hear and learn from the scriptures, Lord, of yours, dalayan ko po, continue to bless them, answer their whatever they need, Panginoon, bigyan niyo po ng tugon, in the mighty name of Jesus,
para lamang po sa inyong kapurihan. Muli, Panginoon, marami pong salamat. Ito ang aking panalangin at itinataas sa inyo sa pangalan ni Jesus, which is your chosen King. Amen and amen. Sino po rito yung nakapanood na ng Hacksaw Ridge? Isa po itong digmaan between Americans and Japanese. Hacksaw Ridge, hindi ko po alam kung ito ay yung higher ground or a place na kung saan dito ginaganap yung digmaan. At during that time, ito po ay based on a true story, bagamat hindi po Kristiyano yung pinakang bida rito, ay siya yung, sa pelikula, siya yung ipinakita na nag-pray sa Panginoon kasi ang pinasok niya ay maging medic. Actually, yun ang gusto niya talagang gampanin doon sa gera, maging medic. Hindi lahat ng pumapasok sa pagsusundalo at lumalaban sa gera, lahat ay warrior, kundi may mga medic din po. At muntikan na nga siya, during his time of training, days of training, muntik na siyang court-martial sapagkat pinagtitrain siya, pinaghahawak ng baril, and since he was a religious person, he denied na gumamit ng baril because he doesn't want to kill a person during that war. Ayaw niyang pumatay ng tao. Kaya sabi nung kanyang training officer ay iko-court-martial siya. So dinala siya sa court-martial, kaharap yung mga judges doon, and happy to say na yung kanyang tatay ay isang veteran warrior din at sumulat siya doon sa general na dati niyang kasama, officer niya sa time ng First World War. Nung pumunta siya doon sa court-martial room, siya ay naka-uniform at may dalang sulat at talagang iginiit niya, ipinaglaban niya yung kanyang anak kasi iko-court-martial dahil ayaw humawak ng baril. Sapagkat ang gusto nitong laking ito, I think his name is Desmond, ayaw niyang pumatay, ayaw niyang kahit digmaan, ayaw niyang bumaril ng mga kaaway. Kaya ang gusto niya po ay maging medic lang. So, dahil nag-grant yung kanyang request, he was very happy na ituloy yung kanyang training as a medic person. So, sa madaling salita, nung sila po ay nasa Hacksaw Ridge na or nasa upper ground na, kasi inaakyat ng mga American soldiers yung napakataas na bundok using the net, malaking net, para sila ay makapunta doon at makubkob yung kuta ng mga Japanese ay kailangan nilang akyatin in support ng napakaraming air support plus yung sea support. So, yung sea, land, and air ay pinagsama-sama para bombahin yung lugar po na iyon. So, siya po ay kasama doon sa ground forces. So pagdating niya roon, ang daming talagang face-to-face, nagmamashing gun yung mga Hapon na hindi nila nakikita dahil sa usok ng mga bala ng kanyon coming from airstrike, yung coming from ships. No, lahat po yung pumapatak doon, then sila ay susugod. Kaya yung mga Japanese, tuloy-tuloy ang pagbaril sa kanila at talagang bawat tamaan, putol ang katawan, sabog ang ulo, patay lahat Pero itong si Desmond po, ang kanyang ginawa, dahil as I said, he was a religious person, ang ginawa niya po, gamutin yung mga may sugat at the same time, iligtas yung mga sugatan. So siguro mga third rounds po yun, nung umurong yung mga American sapagkat hindi nila kaya yung Japanese forces, napakalakas ng pwersa doon sa higher ground na yon, siya po ang natira doon sa itaas. And he prayed. Sabi niya, Lord, give me souls to save. That is not an exact word, pero yun yung kanyang panalangin na mailigtas niya yung kanyang mailigtas. And every time na nakakakuha siya ng isang kaluluwa, kahit sugat-sugat na yung kamay niya kasi ibinababa niya ng manual, manumano by using yung rope, sugat na yung kamay niya, masakit na yung katawan niya,
every time sinasabi niya, just one more soul, Lord. One more, one more, one more. Hanggang napakarami niyang nailigtas coming from doon sa ridge po na yon, doon sa higher ground na yon. Kaya, at the end of the story, yun yung nagpasaya sa kanya sapagkat nagawa niya ang kanyang tungkulin as a medic person. Now, dito po sa ating binasa, mga kapatid, ano po ang nakapagpapasaya sa iyo? Ha? Ano ang nakapagpapasaya sa iyo? Anyone? Pwede mo yung sabihin, isigaw. Pastor, nakapagpapasaya sa akin ay yung may letter P ako in my pocket. Ano yung letter P? Pera. May mga taong nakapagpapasaya sa kanya ay pera. Ano pa? Ano pa yung nakapagpapasaya sa iyo? Hindi ko tinatanong yung wala rito, ha. Kasama na rin siguro yung nasa online. Hello? Sa mga nasa online, mag-send kayo ng comments kung ano ang nakapagpapasaya sa iyo. Ano ang nakapagpapasaya sa iyo dito? Bukod sa pera, pagkain. Lalo na kung dadalhin ka sa unlimited restaurant. Talagang nakapagpapasaya yun. Diba? Ano pa? Ano pa yung nakapagpapasaya sa'yo? Kompleto ang pamilya. Hindi nga. Maraming kompleto ang pamilya, hindi masaya. Pero sa'yo yun eh. Pakialam ko ba? Ano? Okay. Sino pa? Sino pa nakapagpapasaya sa'yo? Love life, grabe. Imagine, at the age of 60, love life ang nagpapasaya sa kanya. Ano pa? Ano pa nakapagpapasaya sa iyo? Kotse. Motor. Bagong boyfriend? Bagong girlfriend? Graduate ka na sa pagsusunog ng kilay? Ano pa? Ano pa nakapagpapasaya sa iyo? Promotion. Oo nga naman, pagkasabay ng promotion, salary increase. Pero may promotion, walang salary increase. Di ba? Hindi pa rin nakapagpapasaya. Yung kilala kong janitor na promote, hindi masaya kasi floor yung kanyang promotion, hindi yung salary. From ground floor to the fifth floor. Sasaya ka ba noon kung wala namang salary increase? Di ba? Hindi masaya yon. Okay. Dito po sa Luke chapter 15 verse 1 to 10, kung tatanungin mo ang Diyos, Lord, ano po ang nagpapasaya sa inyo? Have you asked the Lord sa question na ito, sa inyong prayer life, sa iyong personal communion to the Lord, ano po ang nagpapasaya sa inyo? Natanong na ba natin ito sa Diyos? Di ba? Madalas tayo lang ang nagtatanungan eh. Pero ang Diyos ba, as a Christian, as a believer, natanong mo na ba ang Diyos kung ano ang nagpapasaya sa Kanya? For sure, hindi niya sasabing malaking programa. For sure, hindi niya sasabing malalaki o magagarang gusali o malaking attendance. Pwedeng yung mga bagay na yon ang makapagpasaya rin sa atin. Correct? Pero sa Diyos, naniniwala ako, hindi ito ang mga pwedeng dahilan. Ang sagot niya, isang nawawalang kaluluwa na nagbalik sa Kanya. Ayan. So, ang title po ng mensaheng ito is The Heartbeat of Heaven. Sino ba yung apostle na yung heartbeat ni Jesus ay talagang lagi niyang napapakinggan, kaya he was almost like ni Jesus. Yung laging nakahilig sa kanyang dibdib. Nakakita na ba kayo ng dalawang lalaki, yung isa nakahilig lagi sa kanyang dibdib? Siguro ang pangit tingnan, ano?
Okay lang sa parehong dalawang babae na yung isa lagi nakahilig sa kanyang dibdib. Pero yung dalawang lalaki, for example, makikita mo kaya sa pasyalan, sa luneta, sa park, sa mall, yung lalaki lagi nakahilig sa dibdib nung kapwa lalaki. Ang sagwa sigurong tingnan. Di ba? Sino kaya yung apostol na ito sa dibdib ng ating Panginoon ay sinasabi ng maraming mga manggagawa na ito pong taong ito, kaya alam niya ang tinitibok ng puso ni Jesus. Kaya isa raw po sa mga history nung si John po ay naglalakad, even the langgam, yung mga langgam, sumasaludo raw sa kanya pag siya'y nakikita. Just imagine mga kapatid, yung sinasabing si John the Beloved, kapag naglalakad daw sa kalsada, even the langgam na sumasaludo sa kanya kapag siya'y nakikita. Ang galing siguro nun, ano? Kasi he was very close to the Savior. He was very close to heaven. Kaya alam niya yung tibok ng langit. Ayan. So the heartbeat of heaven. Sa Luke 15, ipinakita ni Jesus kung ano ang tumitibok sa puso ng langit. So the question is, what is the heartbeat of heaven? Ang tibok ng langit ay malinaw, ang kaligtasan ng isang nawawalang kaluluwa. Siguro pag narinig nyo ang buong mensaheng ito, well, ginagawa na natin ito, yes. Pero just make it a additional message of the Lord in us. Okay ba yon? Okay. May ginagawa nga tayo, pero hindi natin alam ito, di ba? Na ito pala yung tibukin ng langit. At ang maliwanag na ipinapakita ay yung kaligtasan ng isang nawawalang kaluluwa. So our goal, mga kapatid, is one more soul. Sabay-sabay nga po tayo, one more soul. 1, 2, 3. Yan. So ngayong umaga, talakayin po natin ang tanong sa mensaheng ito. Okay. What is the heartbeat of heaven? Actually, may tatlo lang po tayo. Sa English, ang kaniyang umpisa, letter C. Sa Tagalog, 3 P. Pera, pera, pera. Pero tingnan natin. Number 1, compassion for the lost. Pagmamalasakit sa nawawala. O sabihin natin, tayo naman ay naghahanap ng nawawala. Pero sometimes, ito ang absent dito. Yung the word compassion. Kasi most of the Christians, marahil ay gumagawa sila ng mga bagay na ito just for the sake of addition for their church membership. Wala yung totoong compassion. Kaya sila nag-evangelize dahil may compassion sila. Dahil sumusunod sila sa tinitibok ng langit. Di ba? Ito kasi yung heartbeat ng langit. Pagmamalasakit sa nawawala. Verse 4, ang sabi po rito, suppose one of you has 100 sheep, but one of them get lost. What will you do? You will leave the other 99 sheep there in the field and go out and look for the lost sheep. You will continue to search for it until you find it. Sino po ang nawawala ngayon sa kalipunan ng iglesia today? Sino yung katabi mo last Sunday ngayon ay wala? Have you tried to find it? Have you tried to ask why he is absent today? Sino yung katabi mo? Okay lang yung wala katabi last time, pero kung may katabi ka last time at nawala siya ngayon, baka naglipat lang. Uy, di ba magkatabi tayo last Sunday? Ba't nandiyan ka? Tabi uli tayo. Yun yung kulang, mga kapatid. Yung pagmamalasakit. Kung iisipin nga po natin, sabi, you will leave the other 99. Para lang ano?
Yung 99, iiwan mo kung sila'y nasa field, iiwan mo sa field para hanapin lang yung isa. Para bang sinasabi mo, iiwan ko tong church na ito, bahala muna kayo dito, 99 ha, magkantahan kayo, mag-praise the Lord kayo, hahanapin ko yung nawawala. Yun po yung pinapakita dito, mga kapatid, kasi nawawala siya. At hindi ka titigil hanggat hindi siya natatagpuan. Diba ang bigat? Hindi ka titigil hanggat hindi mo siya natatagpuan. Marami na akong pastor narinig ganito. Iba naman siguro, brother, yung nagwawala sa nawawala. Yung mga nagwawala, hindi na hinahanap yan. Bakit? May mga present naman sa loob na simbahan na nagwawala rin. They are physically present, but mentally, spiritually, nagwawala, nagwawonder. So you will continue to search for it until you find it. Ang Diyos po ay hindi kampante sa 99 kung may isa pang nawawala. Ang pag-ibig niya ay hindi kolektibo lang. Ito'y personal, ito'y particular at porsigido. Yan po ang ating Diyos. Luke chapter 19 verse 10. Ano sabi ni Jesus? For the Son of Man came to find lost people and save them. In Ezekiel chapter 34 verse 11, sabi ng Diyos dito, this is what the Lord God says. You see? This is what the Lord God says. I, myself, will be their shepherd. I search for my sheep and take care of them. In verse 12, if a shepherd is with his sheep, when they begin to wander away, he will go searching for them. In the same way, I will search for my sheep. I will save them and bring them back from all the places where they were scattered on the dark and cloudy day. Now just imagine, those sheep who are now wandering, nasa dark and cloudy day po sila. Kaya it is against doon sa sinasabi na iba yung nagwawala sa nawawala. At yun nga po ang dapat hanapin, yung nawawala at yung nagwawala, because sila po yung mga nasa dark and cloudy day. So may po yung isang illustration, halimbawa, isang ina, may 5 anak, pero may isang nawawala sa mall. Sino po rito yung isang pamilya na namasyal sa mall, tapos nahiwalay ang isa sa kanyang mga anak? Pero lang, ewan ko kung nangyari ito sa ating mga mahal na pastor. Isa lang ang anak, pag nawala yan, talagang isa, wala. Hindi pa po, pastor, naranasan, hindi pa nawala si Kuya Beo? Wala pa po. Kayo ang nawala, di kayo ang hinanap. O, di ba? Kung yung nanay ang nawawala, ay talagang hahanapin. Kasi siya yung magbabayad Hindi pwedeng mawala. Kaya hindi makauwi, walang pamasahe, nasa nanay. Dapat hanapin. Di ba? So, kahit nandoon ang 4, hahanapin pa rin ng nanay yung isa. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya ito natatagpuan. Ganon ang puso ng Diyos. Naalala ko nung kami po ay magkakasama ng ating mahal na pastor, after or before na pumunta doon sa isang book fair, nagpunta kami sa isang mall. Ano pong mall yon? Tapos yung pamilya ni Brother Sherwin, yung pamilya niya kasama, yung mga itik-itik niya kasama, nawala yata yung isa. Naku, nagkagulo, asa na ba yun? Saan ba natin hahanapin yun? Hindi ko alam kung si Potpot, si Patpat, o whoever he is. Hindi ko matandaan kung sino yung nawawala. Diba? Hindi ka makakali kung may isa kang kasamang nawawala. Kahit anong laki yung mall, kung kinakailangan magpa-page ka, diba? Magpapa-page ka para lang siya ay matagpuan. Alam ko, pinage po yata yun pinage po yun, ano? Diba? Naalala ko po, yung aming bunso, nahiwalay sa peryaan. Hindi dahil kami nagpeperya, siya po'y nahiwalay. Yun. Kasi yung panganay namin ng bata, hindi ho yung kumakawala sa paghawak sa nanay niya. Yung buso ko lang ang masyadong magala.
So nag-alala kami. Kasi hindi namin nahanapin, daming tao, peryaan ba naman, di ba? So yon. Kaya mag-aalala. So ganun po ang puso ng Diyos. Kung merong nawawala, hindi mag-aalala talaga ang Diyos. Okay, kung ang Diyos ay ganito ka-intentional sa paghahanap sa nawawala, di po kaya dapat tayo rin. Hindi sapat na ligtas na tayo. Kailangan nating lumabas at hanapin ang mga hindi pa nakakakilala kay Jesus. Alam niyo po, mayroong isang iglesia, hindi man kasing totoo natin, mga kapatid. After their service, tayo papunta pa lang sa service na ito, itong simbahan na ito nasa labas na para mag-evangelize. Tayo, kumakanta pa lang sa Panginoon, sila nagbibigay na po ng mga babasahin. Tayo, nagwe-welcome song pa lang, sila nasa kanila na pong mga field para mag-house to house. Sila po yun. Tayo. Paano na? Ano ba ang totoong dahilan bakit tayo nagsiservice? Ano ba ang totoong dahilan? Diba? Para magpalakasan. Coming from other places, katulad natin mga flat tires, iba't ibang mga pagsubok, trials ang napagdaanan natin, kaya kailangan bombahin ng panibagong pagpapalakas sa loob ng iglesia, and then after that, kailangan natin pumunta uli sa field para hanapin ang mga taong wala pa sa Diyos. Number 2, celebration in repentance. Pagdiriwang sa pagsisisi. In verse 7, in the same way, I tell you, heaven is a happy place. When one sinner decides to change, there is more joy for that one sinner than for 99 good people who don't need to change. Pag ikaw ba may kasamang joy sa bahay, tahanan mo ba lagi masaya? May isa tayong joy dito no? Lagi ba yung bahay mo masaya? Parang langit na masasabi mong our house, home is a happy place because there is joy, joy, joy in the house. Pero ang gandang sabihin at sarap pakinggan na ang langit is a happy place. In verse 10, in the same way, it's a happy time for the angels of God when one sinner decides to change. So take note mga kapatid, the religious leaders complain about Jesus going after lost sheep. Ang tingin po sa lost sheep na ito, si Jesus ang tingin niya lost sheep, sa tingin itong mga complainants na ito, sinners, ang nagdala ng bulong-bulungan at pagpuna. Mula sa kanila ay nagdala ng kagalakan sa buong langit. So again, take note. The sheep was lost in the wilderness, away from the fold in verse 4. This coin was lost in the house of the woman. The sheep was lost because its foolish nature is to wander. So makikita po natin yung difference, yung tupa na wala doon sa field, pero yung coin saan nawala? Sa loob ng bahay. The coin was lost due to the carelessness of the woman. So the woman can hardly signify Christ, who is never careless. But she may well signify Christ's church. Both the lost sheep and lost coin represent sinner or possibly the backsliding believer. And the result of the finding is the same: joy.
Di ba? Nabasa po natin from verse 1 to verse 10. Makikita natin, iisa lang ang resulta. Sa nawalang tupa na natagpuan, sa coin na nawala na natagpuan, isa lang ang resulta, kagalakan. So ang langit ay hindi nagdiriwang kapag may bagong promotion, bagong sasakyan o bagong bahay. Pero kapag ang may isang makasalanan na lumapit sa Diyos, may selebrasyon sa langit. Yung mga sasakyan, bagong bahay, promotion, di ba may celebration sa mga pamilya minsan? Nagkakainan pa nga sa labas, pero wala niyan sa langit. Dahil hindi sineselebrate ng mga angels yon. Ang sineselebrate sa langit, yung isang kaluluwa. Isang makasalanan na bumalik sa Diyos. Sabi sa verse 7. So parang fireworks po yan, mga kapatid, sa isang championship game. Kapag nanalo ang team, grabe ang sigawan. Sino po rito yung may team sa basketball? Na minsan nanalo. Nanunood ka lang, pero bigla kang napatalon sa tuwa at sa galak. Lumuluha-luha, umiiyak-iyak ka pa dahil nanalo yung team mo. Kasi kahit nanonood ka lang, dahil team mo, parang kabahagi ka ng team na yon. Kaya may galak, may saya, may tuwa at palakpak. Di ba? Kulang na lang, fireworks. Sino pa? Kahit hindi sports. Di ba? Yung iniagis na babae, sinasalo ng mga kalalakihan, anong tawag doon? Ha? O yun, pag iniagis, sinasalo. May championship din doon. Diba? Masaya sila. Ayun. So, may iyakan, may saya. Ganyan din po ang langit kapag may isa lang na kaluluwa ang bumalik kay Lord. Gaano ba kalaki ang langit para masabi natin ang buong kalangitan? Isa lang ang langit, pero napakaraming galaksiya. At sa loob ng isang galaxy, how many millions of stars, planets, ang meron sa isang galaxy? At ilang galaxy meron sa isang universe? Napakalaki para sabihin natin at na ang buong kalangitan, the whole universe, ay nagkakagalakan, nagkakasiyahan, nagkakatuwaan. Baka nga po yung mga naririnig nating kulog at kidlat, na kahit walang ulan, ay naririnig natin dahil may isang kaluluwa na nagbalik loob sa Diyos. Di ba? Baka ganun ang interpretasyon, mga kapatid. Imaginein mo ang Diyos na lumikha ng langit at lupa para lang sa isang kaluluwa na nagbalik loob sa Kanya. Ang magalak na gawa niyang i-orchestrate ang langit para magkasiyahan ang buong pwersa ng kalangitan para sa isang taong bumalik sa Diyos. Kung gusto mong mapasaya ang langit, don't stop sharing the gospel. Every talk you give, every small conversation, every prayer you pray for the lost, mga kapatid, maaring magbunga ng pagsisisi. At yun ang simula ng selebrasyon sa langit. Don't stop, don't quitting, sharing the gospel. Pwede po nating sabihin, Pastor, tama ka, ginagawa na natin yan. Yes, tama ka. Kapag may events lang po tayo. But it shouldn't be. O hindi dapat mangyari. Na may ganong programa lang tayo, nagbibigay ng tracts. Pag minotivate tayo ng ating mahal na pastor, doon lang tayo nag-evangelize. Pero pag wala na, we stop.
yung mga prayers natin, di ba? Ganon din po. Okay, number 3 and last. Commission for the believer. Paghayo ng mananampalataya. This is very obvious in Matthew chapter 28, verse 19 to 20. So, go and make followers of all people in the world. Sabi po sa verse 19. Pero bago ako magpatuloy, ano yung napapansin nyo sa talatang ito? Ha? Pwedeng you memorize this verse, 19 to 20, but look at verse 19 very carefully. So, go and make followers of all people in the world. Ano yung medyo may bigat ho rito, mga kapatid? Yung scope, napakalawak. Go into all the world. Some time ago, sabi nga nung ating mahal na pastor, yung the word age, parang age lang nila yon. Pero, but the good news is, na-translate ang Bible sa maraming translation, at isa ito na sinasabing, all people in the world. Napakalaki, napakalawak, napakaraming bansa. Yung membership lang po ng United Nations, ilang bansa? 150. And the rest of the nations, hindi pa member ng United Nations. Di ba? 150 lang yun. Aling bansa doon sa 150 ang narating na natin to preach the gospel based on sa command ng ating Panginoon. Go ye! Wala pa. Wala pa po tayong naaabot na bansa. Wala pa tayong nararating na bansa para masunod ang very command na ito ng ating Commander-in-Chief. Verse 19 and 20, Jesus commanded the apostles to do 3 things. Ito, madalas pong ginagawa sa mga simbahan, make disciples, baptize, and teach those who become disciples to do as they themselves have been commanded. Brothers and sisters, pagdating sa utos ng paghayo, hindi lang po pastol ang naghahanap sa nawawala. Tayong mga ligtas na ay inutusan din ng Diyos na gawin ito. Ang Great Commission ay hindi optional. Ito'y order mula sa commander ng langit. Sino yung commander ng langit, mga kapatid? No other than your Jesus is the commander of heaven. So imagine mo, ang isang fireman. Bago ko ituloy ito, di ba, tayo dito sa church, sabi nga nung ating mahal na pastor, last time, nag-iisip ng maraming paraan, pagtuturo, para ang bawat isa matrain. May nagsishare naman na natitrain na. Alam nyo nga, one time, kanina nagtanong ako, sabi ko, palagay mo, inom lang ako. Ang tanong ko, palagay nyo, kapag ang ating pastor ay umabot na ng 60 years old, magpapastor pa kaya siya? Palagay nyo lang. Pastor, pag 60 years old ka na ba, magpapastor ka pa? Depende. Kung may papalit na. Sa anak, sa mga tinitrain
na pinupuno ang isip, pinupuno ang spiritual ng napakaraming training. Di ba? Mga pag-aaral. Yung katabi mo kaya ngayon, pwede na yan pumalit sa pastor. Dahil punong-puno na ng mga mag-training yan. Ang galing sa memory verse. Ang pastor, marunong kumanta. Kahit papano, marunong sa instrumento. Kaya nga, ang pastor, one-man band kung tinatawag. Siya ang janitor, siya ang musician, siya ang preaching, siya ang song leader, lahat. Lalo na pag nag-uumpisa. May nakikita ba kayong ganyan? Parang one-man band? Pwede na yan. Kasi 2 taon na lang kami. We're going to 60. Narinig niyo ang sagot? Depende. So imagine mo ang isang fireman na nakatayo lang habang nasusunog o may nasusunog na bahay. Lahat ng training niya, lahat ng tools niya, walang silbi kung hindi siya gagalaw. Ganon din tayo, mga kapatid. Binigyan tayo ng Diyos ng training, binigyan niya tayo ng salita, binigyan niya tayo ng Espiritu, gamitin natin. Amen. Huwag mo sabihin wala kang Espiritu. Okay lang kung kulang yung training mo sa salita. Okay lang kung wala kang gasinong training sa ibang bagay. Pero yung Espiritu, ang totoo naman, ang pagiging epektibo ay wala doon sa sidlan, kundi yung nasa loob ng sisidlan. And that is the Holy Spirit. Wala doon sa instrumento, kundi doon sa gumagamit sa instrumento. And that is the Holy Spirit. Yun ang pinakamahalaga doon. Hindi mahalaga yung clay, ang mahalaga yung potter. Yung humuhubog sa atin, mga kapatid. Kaya hindi ko alam ang isasagot kapag ang isang tao hindi pa magpagamit sa Panginoon. Punong-puno na nga tayo ng training, mga kapatid. Training, kapuspusan, kapangyarihan, ipinapangaral, hinihingi sa Diyos. Tandaan po natin, hindi lahat tinawag na magmisyon sa ibang bansa. Sino ho rito yung may feeling, kahit feeling, na siya ay tinatawag na magmisyon sa isang bansa o sa ibang bansa? Kahit feeling lang. Ha? Wala? O hindi nga natin magagampanan, kapatid, itong Great Commission na ito. O yung tinatawag sa kanyang bayan. Nasabi ni Pastor, wag na ang Laguna. Malapit lang. Doon tayo sa malayo. Kaya nakita ko yung calendar natin na local mission. Iniisip ko tuloy, ano kaya itong local mission na inilagay ng ating pastor? Magmi-mission ba tayo sa Bicol? Magmi-mission ba tayo sa Pangasinan? Magmi-mission ba tayo sa Davao? Magmi-mission ba tayo sa Kalumpang? Sakop pala yun ng Marikina. Di ba? So kapatid, hindi lahat tayo tinawag para maging misyonero sa ibang bansa. Pero lahat ay meron tayong mission field. Ano ang mission field natin? Sa bahay, sa loob ng iyong pamilya, ilan pa ang hindi nakakarinig at napapabilang sa paghahari at pinaghaharian ni Kristo? That is your mission field. Huwag mo nang pangarapin ang Iraq. By the way, mga kapatid, alam niyo po ba na isang royal prince sa Kuwait is now a Christian? And there is another royal prince
He was now in refugee camp because of his belief in Christ. Maybe someone or somebody na nag-pray sa kanya para makakilala sa Panginoon. Kaya don't stop praying. Mga kapatid, at higit sa lahat, huwag ho nating targetin lang yung mga kayanan natin. Ano yung mga kayanan natin? Yung parang ka-level ho natin. Pag tinignan natin, ito mahirap lang, kayang-kaya natin to. Ito, mukhang hindi nag-aral, kayang-kaya natin to. Mag-aim tayo ng medyo high. Yung mas mataas sa'yo. Pero siyempre, may gagawin muna tayo. Kaya train. Kailangan natin ng Diyos. So bahay pa lang. Dapat hindi na ho tayo mabigo. Dapat buong bahay natin, buong pamilya natin, believer na. Mananampalataya na. Narito na sa loob ng simbahan para kasamang itinitrain. Mga kapatid, another field, mission field po natin, sa trabaho. Ilan dito nagtatrabaho? At ilan sa mga katrabaho mo ang nasisyaran mo ng gospel? Ilan sa mga katrabaho mo ang ipinagpipray mo to be saved? Ha? Buti yung isa bumubulong, buti na lang hindi ako nagtatrabaho. Wala akong katrabaho. Mission field mo. Kung wala ka sa Ukraine, at least may trabaho ka at doon maraming taong pwedeng maligtas. Di ba? Eskwela. Kamusta ang mga estudyante? That is your mission field. Huwag natin sila imisyon sa kati-TikTok at kari-reels. Share the gospel. Pray for them to be saved. Hindi ka mapadala sa Cambodia, ayaw mo sa Laos, ayaw mo sa Vietnam, meron kang bahay, meron kang office, meron kang eskwelahan na pwede mong misyonin. Alamin mo ang one more soul sa paligid mo. Just one more soul. Ilang upuan pa, mga kapatid, ang dapat lagyan diyan. Pangalanan na natin kaya. Based sa mga kakilala mo sa trabaho, sa eskwela, sa ka-office mate mo, lagyan mo ng pangalan ang isang bakanteng upuan at sabihin mo sa Panginoon, ipanalangin mo sa Diyos, Lord, ang upuan ito ay para kay. Di ba mas maganda? Hindi kaya matutuwa ang Diyos? Hindi kaya ngayon pa lang naghahanda na ang langit for a great celebration? Para sa isang upuan na meron ng pangalan na kahit wala pa ay nandyan na si. Diba? Just one more soul sa paligid mo. Now, in our conclusion, ano nga po ba ang tibok ng langit? Pagmamalasakit sa nawawala. Pagdiriwang sa pagsisisi at paghayo ng mananampalataya. Mga kapatid, ito ang puso ng Diyos. At kung ito ang puso niya, ito rin dapat ang tibok ng puso natin bilang kanyang iglesia, bilang kanyang kinatawan, bilang kanyang mga ambassadors. Lower house lang tayo. Bakit hindi natin aksyonan, mga kapatid? Aksyonan natin, ipanalangin ang tatlong pangalan araw-araw. Tatlong pangalan araw-araw, pero i-reach out ang isa.
Tatlong pangalan, i-reach out ang isa. Parang ganire. May isang pulis, naaktuhan ang dalawang magnanakaw. Sabi ng pulis, tigil! Yung dalawang magnanakaw, tumakbo. Sa palagay nyo, gustong hulihin ng pulis ang dalawang magnanakaw, pero hindi niya mahuhuli ng sabay. Ano ang dapat niyang gawin? Para mahuli niya, kailangan mag-focus muna sa isa. Tama, mali? Hindi mo pwedeng hatiin ang iyong katawan para habulin ang magnanakaw na tumakbo rito at ang isa'y tumakbo rito. Tatlong pangalan, pero i-reach out ang isa. Ilan ang laman ng iyong bahay na wala pa kay Kristo? Tatlo? Panalangin mo muna. Wala, sa totoo lang, wala naman talaga sa nananalangin kundi naroon sa dumidinig sa panalangin. And then, bahagi ng pag-aksyon natin, ibahagi ang Ebanghelyo at ikwento ang ginawa ni Jesus sa buhay mo. Yan ang dapat na aksyon na ating dapat gawin. Panginoon, sa umaga pong ito, nagpapasalamat po kami sa iyong Ebanghelyo na nagtuturo sa bawat isa sa amin, na nagtitrain sa bawat isa sa amin. Lord, yamang sinasabi mo niyo po na sa pagbabalik ng isang makasalanan sa iyo ay nagkakaroon ng isang malaking kagalakan sa langit. Lord, I pray, bigyan niyo po kami ng isang epektibong bahagi para sa gampaning ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Madali lang po ang manalangin. Pero yung ipanalangin sila araw-araw, aminin po namin, napakahirap. Patawarin niyo kami sa pagkukulang po namin. Kung ito man, Panginoon, ay isa sa mga kapabayaan ng iyong iglesia, hindi lang kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Na maging mabuti na tagapag-ani ng mga taong ikaw na mismo ang nagtanim na kami lamang ang siyang aani, Panginoon. Isang kasabihan na binanggit mismo, Panginoong Yesus, mula sa iyong labi, na ang kasabihan, Panginoon, na totoo na iba nagtanim at iba ang umaani. Ang mga disipulo niyo po ay aani sa mga hindi nila tinamnan. Kami rin, Panginoon, ituro niyo sa amin ang inyong mga tinamnan at maging kabahagi kami sa isang malaking anihan, Panginoon. At lahat ng ito'y maging kapurihan lamang po ninyo. Ama, maraming salamat po.
Alam namin kailanman hindi ka nagkukulang sa amin. Salamat po sa buhay ng aming mahal na pastor na ginagamit nyo para i-train ang bawat isa sa amin. Para bigyan kami ng wisdom and understanding, Lord, how to become a harvester. But most of all, magkaroon kami ng malalim na buhay pananalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.